Kahit saan ka tumingin, bawat lungsod, bayan, na yun sa kanluran, pati na rin ang kanayunan na yon, makikita mong unti-unti nang nasisira. Lahat ito sa ngalan ng multikulturalismo na nagpapayaman daw sa atin. Lahat sa ngalan ng, "Oy, kung wala kang multikulturalismo, puro fish and chips lang ang kakainin mo." Na para bang iyon lang ang meron sa kanluran. At ngayon, ibinibenta na nila ang bagong ideyang ito. Tingnan mo ang Socceroos. Tingnan mo ang French football team. Tingnan mo ang Italian football team. Ang dami nilang mga Aprikano sa kanilang mga koponan na ibig sabihin daw ay gumagana ang multikulturalismo. Parang sinasabi nila na ang pagkakaroon ng dalawang gold medalist Olympians o dalawang footballers o siguro dalawang cricket players mula sa Africa o mula sa ibang bansa ay sapat na. Ginagawang ganito ang itsura ng mga bayan at syudad mo, saan ka man tumingin. At hindi lang ito limitado sa kung saan ka tumingin. At hindi lang ito limitado sa mga bansa ng Anglosphere, Pransya, Alemanya, Belhika. Kakapanood ko lang ng isang video ng isang nag-iisang babaeng Belhika. Isang may-ari ng tindahan na may pumasok na magnanakaw. Isang shoplifter na pumasok sa kanyang tindahan at hinabol niya ito. At pagkatapos, may ilang hindi niya kilalang tao, mga hindi taga-Belhika, na sinadya siyang sapitin at nadapa siya. At mukhang nabali talaga ang kanyang femur o kung anuman. Isa siyang matanda, hindi naman sobrang tanda. Siguro mga 50 anyos na babaeng Belhika. Mukhang malubha ang kanyang pinsala. May di kilalang tao na sinadya siyang ipadapa. Kaya yung shoplifter na may lahing Aprikano ay nakatakas. Ganyan ang nangyayari kahit saan ka tumingin. Tingnan mo ito. May papakita ako sa'yo. Simulan natin sa meme na ito, okay? Galit siya sa mga Hudyo, Kristiyano, ateista, bakla, aso, bacon, alak, beer, ang iyong sibilisasyon, kultura, tradisyon, bansa, at kasaysayan. Sinisisi niya sa kakulangan ng kanyang kultura, nagrereklamo sa Islamophobia, pero gusto pa ring tumira sa bansa mo. Maraming video na nagpapakita nito. Ang mga bansa sa Anglosphere ay direktang inaatake. Ito ang Dearborn, Michigan. Ito ang Michigan. Sabihin mo ulit sa akin kung paano pinayayaman ng mga taong ito ang Amerika. Kung paano sila nakakatulton sa lipunang Amerikano. Kung interviewin mo ang bawat isa sa mga taong ito, bawat isa sa kanila ay uunahin ng Islam kaysa Amerika. Kaya ano ang napapala na Amerika dito? Ano ang napapala mo dito? Sabihin mo sa akin, seryoso. Kalimutan mo na ang tungkol sa rasismo, pagkamuhi o kung ano paman. Isa itong digmaang pangkultura. Isa itong digmaang sibilisasyonal. Inaatake ang buong kanluraning sibilisasyon natin, issue ito ng kaligtasan. Tulad ng sabi ko, hindi lang ito tungkol sa Amerika. Tingnan mo, kakatapos lang, ito ay Australia at Britanya. Nagulat ang mga Australiano. Anong nangyari mga kaibigan? Paulit-ulit ko nang sinasabi, paulit-ulit ko nang binabalaan ang mga Australiano nang hindi bababa sa 5 taon dahil nakita ko ang nangyari sa Inglaterra. Nanirahan ako sa Inglaterra ng 2 taon. Nang una kong bisitahin ang Inglaterra, naintindihan ko ang ibig sabihin ng multiculturalism. Iba talaga ito para sa mga Australiano. Kahit sa mga 30 anyos na Australiano, kakaiba pa rin ito para sa kanila. Hindi pa namin nakita o naranasan na ganito ang itsura ng mga suburb, bayan o lungsod namin. Ang Brisbane ay isa sa pinakaputing lungsod sa Australia. Sa ngayon, dito ito nagaganap. Pakinggan mo muna ito. Nangyayari ito ngayon sa Brisbane at hindi lang doon, pati sa Australia, Amerika at London, nangyayari rin ito. Ito ang London mga kaibigan. Tulad ng sinabi ko, hindi lang ito limitado sa mga bansang Anglosphere. Mas madalas lang nating iulat at pag-usapan ang mga bansang Anglosphere, lalo na ang UK. Dahil may espesyal itong lugar sa ating mga puso. Dahil ang UK ang ating kulturang ninuno, kaya mahalaga ito sa atin. Kung bumagsak ka Inglaterra, hindi ibig sabihin na hindi mapapansin ng Amerika, Canada, Britanya at New Zealand yon. Pero pati na rin sa espiritual, sa sibilisasyon, nasasaktan din tayo kapag nakikita natin ang pagbagsak ng UK. Pero gaya ng sinabi ko, hindi lang ito limitado sa mga bansang kabilang sa Anglosphere. Ito ay Alemanya. Sa isa sa pinakamainit na araw. Sa kasaysayan, ginagawa nila ito. Sinusupil nila ang kanilang mga babae at mga bata sa pamamagitan nito. Muli, wala kaming pakialam kung anong kaugnayan nito sa inyong reliyon. Tingnan mo ito.
Tingnan mo ang larawan. Ito ang bago. Kataas-taas ang pinuno, Ayatollah ng Iran. Siya ang kanilang bayani. Bakit sila narito sa atin? Kung sang-ayon ka sa digmaan sa Iran o sa desisyon ni Trump na makipagdigma sa Iran, o kung paano naging kapahamakan nito dahil hindi siya sinuportahan ng ating mga kaalyado. Sige, pwede mong sisihin si Trump dahil hindi kanya isinama sa usapan bago siya magdesisyong pumunta sa Iran o iba pa. Hindi natin pwedeng pagtalunan ang katotohanan si Trump o ang Estados Unidos. Ay ang kawal ng kanluraning sibilisasyon. Hindi natin dapat paintulutan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Ngunit ang mga taong ito ay lubos na salungat sa kanluraning sibilisasyon at sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Gaya ng sinabi ko, kahit galit ka kay Trump o hindi yun mahalaga. Kailangan nating magkaisa. Tingnan mo, sulit ba ito para lang sa mga kebab? Ito ang sinasabi nila sa atin. Ang pang-engganyo nila ay, tingnan mo, kebab, shawarma. Tingnan mo ang mga football player. Pero ito talaga ang nakuha mo. Panlilin lang, kapalit ng 5 o 6 na magagandang bagay, kailangan nating tanggapin. Ang mga babae. Ipa-deport ka agad ang mga taong ito sa gitnang silangan. Ayaw namin ito. Alam mo, nung bata pa ako, lagi kong iniisip, kasi lumaki ako sa Pakistan, at iniisip ko, bakit kaya? Bakit hindi pwedeng maging katulad ng kanluran ng Pakistan, na kahit saan ka pagaling, mula Alabama o New York, oo, maaring may pagkakaiba kayo sa politika, kaliwa o kanan, pero wala kayong siglong alitan. Hindi talaga kayo pwede magsama o magkaisa bilang sibilisasyon. Alam mo ba kung bakit? Napagtanto ko, kasi ang isang Anglo-Amerikano sa Alabama at isang Anglo-Amerikano sa New York State, halos pareho lang sila. Nagmula sila sa magkaparehong sibilisasyon at halos pareho ang kanilang mga ideya. Alam mo, maaring ang isa ay mas libertarian. Ang isa naman ay mas liberal. Ang isa ay maaring may kaunting mas sosyalista mga pagpapahalaga. Ang isa naman ay maaring may kaunting mas kapitalista mga pagpapahalaga. Pero halos pareho lang, lahat sila ay Kristiyano. Maaring magkaiba ng denominasyon, pero sa kabuuan, kabilang sila sa iisang sibilisasyon. Pero hayan ninyong sabihin ko, kahit sa Pakistan, isang bansa na napaka-diverse ng lahi, ang isang Punjabi at isang Balochi, dalawang probinsya ito ng Pakistan. Ang Punjabi, ang Punjab, ang pinaka-dominanteng probinsya sa Pakistan. At ang Balochi. Hindi sila kailanman magkasundo sa kahit ano. Kaya mula pa noong nilikha ang Pakistan, ang mga Balochi ay patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan laban sa pangunahing lipunan ng Pakistan o sa Federasyon ng Pakistan. Magkaiba sila ng lahi. Magkaiba sila sa kultura. Muslim sila, pero hindi rin nagkakaisa kahit sa Islam. Sila ang mga taong dinadala ng mga woke na baliw at hangal sa kaliwa sa mga bansa sa kanluran. At kaya kapag nakita mo ito, anong pag-asa mo na mag-iisip ang mga taong ito gaya ng mga Amerikano? Anong pag-asa mo na magiging tapat ang mga taong ito sa Amerika? O ang mga taong ito ay magiging tapat sa UK? Wala, halos wala. At hindi ako nagpapalabis. Halos wala talaga. Kaya nga. At tingnan mo ito. Tingnan mo kung sinong nagtutulak ng agenda na ito. Tingnan mo ito. Wow, na-infiltrate na kayo. Ang mga Sunni at Shia ay nagpataya na sa isa't isa sa loob ng huling 1,400 taon. Nangyayari na sa mga kalsada ng New York ang politika ng Sunni laban sa Shia. Tingnan mo ang ganda ng segregasyon dito. Siya na paborito ng kaliwa. Nasaan ang mga babae? Nasaan ang kaliwa pagdating sa pagpapalakas ng kababaihan? Sabi nila, paniwalaan ng bawat babae noong inilunsad ang Me Too movement. Ngayon, hindi ko alam, mga 50,000 hanggang 60,000 Britanikang batang babae ang naapektuhan sa nakaraang 30 o 40 taon. Ganap na katahimikan sa UK, pasensya na. Ganap na katahimikan. Mula sa pagsasabing, paniwalaan ng bawat babae. Naalala mo ba ang kasagsagan ng Me Too movement noong dekada 2010? Kapag may babaeng nagsabi na nagkaroon siya ng awkward na date sa isang creepy na lalaki, matatapos ang kanyang karera. Wala na, tapos na. Hindi ko dinidepensahan ng kahit sinong manyak.
Hindi ko dinidepensahan ng mga manyak. Kung manyak ka talaga. Pero hindi ko lang talaga maintindihan ang pagkukunyari ng mga siraulong to. Itong mga parehong siraulo, para lang magpakita ng pakikiisa, nagsusuot ng hijab. Nagsusuot ng hijab at burka, pati burka, para lang magpakita ng pakikiisa sa kanilang Muslim na komunidad. Ipapakita ko sa iyo ang mga babaeng tinutukoy ko. Tingnan mo, anong klaseng pag-iisip ito? Sabi ng babaeng ito, matatapos na sa kanya ang lahi nila. Sinasabi niya na matatapos na sa kanya ang kanilang angkan. Sinasabi niya na hindi na dapat magkaanak ang mga puting babae. Para raw magkaroon ng mas maraming puwang ang mga hindi puti na mapuno ang Europa. Anong klaseng tao? Anong klaseng talunan? At may mababang tingin sa sarili. Ang ganito ang pag-iisip. Hindi ko maintindihan. Kaya ito, naging kabaliwan na talaga. Ang ganitong kaliwang pag-iisip ay naging ganap na kabaliwan. At pasensya na, pero dati, naghahanga ako ni Bill Clinton nung lumalaki ako noong dekada 90. Si Bill Clinton, kahit sumang-ayon ka man o hindi sa kanyang kaliwang politika, o pwede mo siyang sisihin sa mundong minana natin ngayon. Pwede mo silang sisihin pati si Obama, pero mahal nila ang Amerika ayon sa pananaw nila. Sige, iniwan ni Bill Clinton ang Amerika na may sobrang pondo sa budget. Sige. Oh, medyo may pagka-creep din siya, Monica Lewinsky, lahat ng yon. Naiintindihan ko yan. Karaniwan lang ang mga kahinaan ng kanluraning lipunan. Sige, hindi ito perpekto. Pero oo, ang mga lalaking taga-kanluran ay magkakaroon ng mga girlfriend o kung ano paman. Niloloko nila ang kanilang mga asawa o kung ano paman. Ito ay problema ng kanluran. Ngunit hindi siya sumasamba sa pinunong pandigma noong ika-7 siglo na nagbigay katwiran sa kasal ni Muhammad sa 9 na taong gulang na babae. Dahil sa multikulturalismong sinasabing nagpapayaman sa atin. Kaya iyon ang pagkakaiba, mga demokratiko. Ang mga makabagong demokratiko o ang Democratic Party ay naagaw na ng mga taong ito. Ito ang mukha ng bagong Democratic Party, pinangungunahan ni na Bernie Sanders, AOC at ng taong ito. Alam mo ba kung sino pang sumusuporta sa kanila? Si Matthew Hassan. Sa tingin ko, malapit na rin matapos ang panahon niya. Halos bawat ikalawang tweet niya may 2 salita. Racist Islamophobe. Alam mo ba? Wala namang epekto ang mga yon. Matagal nang epekto yan, mga 10 taon na. Kasi biglang naging tahimik ang mga puti. Ayaw matawag na racist o Islamophobe. Pero teka, may ipapakita ako sa'yo. Ipapakita ko sa'yo itong nakakahiya na interview kung saan ini-interview ni Mehdi Hassan itong German right-wing AFD politician na hindi ko maintindihan kung bakit ang mahiyain ng mga taong to. Ayoko ng parida lang ilalagay lahat ng Muslim sa iisang basket. Sa tingin mo ba sobra ang dami ng Muslim sa Germany? Alam mo ba ang sasabihin ko? Pakinggan mo ang nakakahiya niyang sagot. Ako? Oo, sobra na talaga. Sunod, tatanungin niya. Islamophobe ka ba? Oo, ayos lang. Hindi ko naman iniisip ng ganun pero sige. Tawagin mo akong kahit ano gusto mo. Wala akong pakialam. Oo, ayoko ng Islam. Ayoko ng masyadong maraming Muslim sa Europa. Ayoko lang talaga sa kanila. Tapos sasabihin niya, Nazi ka. Sige, ako si Adam K. Umalis ka na. Ganyan ko sasabihin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit takot ang mga politiko, leader at aktivista sa kanluran sa ganitong tanong. Tingnan mo siya, akala niya nahuli ka na. Hindi niya masabi na oo, masyadong marami ang mga Muslim. Bakit hindi mo masabi na oo, masyadong marami? Pwede mo namang sabihin yon. Wala akong galit sa mga Muslim. Pero hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanila. Hindi mo kailangang lagyan ng pasubali ang sinabi mo para ipagtanggol yon. Pwede mo lang sabihing oo. Dito na tayo ngayon, mga kaibigan. Hindi ko alam ang nangyayari sa'yo. Simple lang ang tanong. May kinalaman ba ito sa politika? Nag-aalala ka ba sa opinyon ng mga sumusuporta sa'yo? Sa tingin mo ba masyado ng maraming Muslim sa Germany? Kung makuha ko na ang sagot, Nakakahiyang ipinakita ng politikong ito. Hindi ko alam kung sino siya. Mga kaibigan, hindi nyo kailangan matakot. Oo, masyadong maraming Muslim. Kapag masyadong marami mga Muslim, masyado ring marami nito. Maraming Muslim, maraming ganito. At ito rin. At ito rin. Ayoko nito. Ayoko nito. Walang masama doon. Kaya tigilan mo na ang paghingi ng sorry at pag-aatubili. Mga kaibigan, matagal ko na itong iniisip.
Maraming nagsasabing, Haris, ang dami mong sinasabing sira at mga pagkukulang ang itinuturo mo. Anong solusyon? Sige, Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito ng talakayan, kung saan malaya nating masasabi ang mga bagay na ito. matagal ko nang sinasabi, siguro 1 taon na rin, na nabigo ang multikulturalismo. Dapat mong tandaan, ang mamasalitang tulad ng pagpaparaya, multikulturalismo, pagkakaiba-iba, ang mga salitang ito ay pinakilala sa diskurso ng kanluran bilang mga mabubuting bagay. Pero hindi na ngayon. May mga nagsasabi na si Pauline Hanson ang nagpasikat ng salitang monocultural. May hiwalay din akong video tungkol dyan dahil may ilang tao na ngayon ay nagtatanong, monocultural, anong ibig sabihin yan? Kaya bahagi na ito ng ating pananalita at bokabularyo, kaya pwede mo nang sabihin ang mga ito ng hayagan. Kaya meron tayong mga etno-nasyonalista sa isang banda na nagsasabing, yun na yon. Sa huli, nauuwi ito sa etnisidad. Dapat isa lang ang nangingibabaw at ang iba ay umalis. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi talaga. Kahit na naiintindihan ko kung bakit may mga taong nakakaramdam ng ganyan. Kasi sa kasaysayan, ang mga etnisidad ay kumakatawan sa kultura ng mga tao. Halimbawa, kung ako'y isang lalaking Punjabi, maintindihan kung stereotype mo ako o ilagay ako sa isang kategorya kung saan 75% ng mga Punjabi ay pareho ang asal. Ganun pa rin ang asal nila kahit na may ilang pagkakaiba sa kanila. May mga Hindu, mga Sikh at mga Muslim. Ang tatlo, pasensya na, ang mga Muslim ay laging namumukod-tangi. 75% sa kanila, masasabi ko, ay pareho ang asal, kahit sila ay Punjabi, Sikh, Hindu o Muslim. Magkakapareho sila ng ilang katangiang kultural at may mga pagkakaiba rin. Sigurado akong 75% sa kanila ay banyaga sa kulturang Australiano, maliban sa ilang eksepsyon tulad ko. At hindi ko lang sinasabi yan dahil gusto kong isama ang sarili ko rito. Pero maiintindihan kung iuugnay mo ang etnisidad sa katapatan sa kultura. Maiintindihan ka naman pero may ilang mga eksepsyon. Kaya ano ang gagawin natin tungkol sa mga eksepsyon na yon? Ito ang gagawin natin. Ang etno-nasyonal na posisyon na dapat ipadeport ang sinumang hindi puti ay hindi praktikal sa politika. Hindi ito patas dahil may ilang eksepsyon. Ano ang gagawin mo? Malinaw na walang pakialam ang mga taong ito. At hindi makatuwiran para sa mga etno-nasyonalista na asahan na biglang magiging rasista at etno-nasyonalista ang mga kanluranin. Hindi yon mangyayari. Kaya anong solusyon, Haris? Paano natin mapoprotektahan ang ating kanluraning sibilisasyon? Heto ang 6 na hakbang. Narito ang 6 na panimulang hakbang na iminumungkahi ko. Sige, kailangan natin magsimula ng talagang radikal kumpara sa kasalukuyan. Pero hindi ito di makatarungan. Sige, hindi ito parang Nazi. Ang aking iminumungkahi. Una, walang awa nating ipapadeport ang bawat ilegal na migrante kasama na ang mga nag-overstay ng kanilang visa kahit 1 araw lang. Halimbawa, dito sa Australia, kakaunti lang ang ilegal na migrante na dumarating sakay ng bangka. Pero may mga 70,000 na tao na expired na ang visa at hindi pa rin umuwi. Kaya nag-a-apply sila ng asylum, umaasa sa bridging visa, o naghihintay ng pagbabago sa politika na magpapaintulot manatili sila sa Australia ng permanente. Ito ang unang hakbang at tingin ko, dito dapat magsimula si Pauline Hanson. Sige, hindi ito etno-nasyonalismo, rasista o parang Nazi. Hindi ko sinasabi na magtayo ng concentration camps o gulag, gumamit ng cattle cars, o basta kunin at i-deport ang mga tao base lang sa itsura. Hindi ko sinasabi ang mga yan. Maring mukhang radikal ito sa mundo ngayon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ito ganoon karadikal. Sinasabi ko sa inyo, 20 taon na ang nakalipas. Ito ang normal noon. Ito ang normal noon, 20 taon na ang nakalipas nang dumating ako sa Australia. Ito ang kanluran, o ang Australiang nakilala ko. Walang awang i-deport ang bawat ilegal na migrante, pati mga overstayer. Pangalawa, baguhin ang kultura. Ngayon, maaaring medyo iba na ito kumpara 20 taon nang nakalipas. Pero hindi na tayo babalik sa 20 taon nang nakalipas dahil alam na natin ang nangyari noon. Yung mga prinsipyong tinanggap natin 20 taon nang nakakaraan ng dahilan kung bakit magulo ang mundo natin ngayon. Sige, baguhin ang kultura. Mula pagiging bukas, maging mas mapagduda tayo sa ibang kultura. Ano ba ang pinapapasok natin? Anong mga tao ang pinapapasok natin?
Hindi ba tapat ang mga ito? Sila ba ang mga taong pinapapasok natin na dala ang sariling kultura at kaugalian na para sa kanila ay tama at kaya nilang ipagtanggol? Ganito na ang hitsura ng ating mga bayan at lungsod. Ito nga pala ang London. Walang Briton dyan. Subukan mong magpadala roon ng babaeng blonde na puti. Nakasuot ng kanduraning damit at tingnan ang mangyayari. Sige, kaya baguhin ang kultura. Baguhin ang kultura. Mula sa pagiging bukas sa ibang kultura, maging mapagduda na sa kanila. Maraming tao ang titigil sa pagpunta. Maraming tao ang magsasabi, alam mo ba? Hindi na kasing bukas ang kanduran ngayon at may dahilan ito. Nakita na natin ang mga nangyayari kapag masyadong bukas ka. Pangatlo, alisin ang espesyal na pribilehyo. Ibig sabihin, walang halal na pagkatay, burgers, o mga kirpan. Kerpan na yon. Wala niyan. Walang espesyal na pribilehyo. Dapat malinaw na malinaw ang mensahe. Anumang bagay na kahit papaano ay nagpapahiwatig ng pagsalungat sa kultura ng bansang tumatanggap. Kirpan, alam mo? O hindi tayo pinapayayang magdala ng armas dahil ang Australia ay isang bansang may pagbabawal sa pagdadala ng armas. Noong 1996, nagkaroon kami ng tinatawag na Port Arthur Massacre, kung saan may isang puting lalaking pumatay na mga 20 tao. Halos katulad ng nangyayari halos buwan-buwan sa Amerika. Malawakang pamamaril. Noon, 94% ng populasyon ng Australia ay puti dahil homogeneous ang lipunan. Tamangha-mangha, di ba? Noong 1996 lang sa buong buhay ko. 30 taon nang nakalipas, 76% ng Australia ay puti. At bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano ang nangyari? Dumating si John Howard at sinabi niya, mga kaibigan, alisin niyo lahat ng baril niyo. Milyon-milyong Australiano ay voluntaryong nag-surrender ng kanilang baril. Maaring batikusin mo ito pagbalik tanaw. Pero ito ang perpektong halimbawa ng kilos ng lipunang may mataas na tiwala at pagkakatulad. 3 dekada na ang lumipas at ngayon, sunod-sunod ang mga machete attack sa Australia. Hindi na mga puti o sinong Australiano, kundi na mga kabataang Aprikano. Ang mga kabataang Aprikano na nagwawala ay gumagala sa mga kalsada ng Melbourne, humahataw at pumapatay ng mga tao halos linggo-linggo. Sige, sinabi ng punong ministro na si Jacinta Allen ng Labour Party na maglalagay siya ng mga lagayan ng koleksyon ng machete. Akala niya mauulit ang ginawa ni John Howard. 30 taon na ang nakakaraan. Ang mga kriminal na kabataang Aprikano ay kusang isusuko ang kanilang machete. Alam mo ba ang nangyari? Walang nagbalik ng mga machete. Nakikita mo ba ang pagkakaiba ng lipunang mataas, ang tiwala at magkakatulad sa multikultural na lipunan? Kita mo ang diferensya? Iyan ang pagkakaiba. Kaya alisin ang mga espesyal na pribilehyo. Nabago na natin ang kultura at gumawa na ng hakbang para malaman ng lahat na ang Australia ay monokultural na lipunan. Lahat ng kultura, mula ikalawa, ikatlong mundo, mabuti, masama, mapayapa, parkahas. Sige na, ayos na ako. Okay? Sa Australia, sakop ka ng kulturang Australiano. Ang Australia ay isang bansang walang armas. Kung makita naming may dalang machete o baril, o baseball bat o cricket bat dito sa Australia, kapag nahuli ka namin, kapag inaresto ka namin na may ganyan, agad-agad kang ide-deport. Agad-agad kang ide-deport. Gagawin namin yon. Kung ikaw ay mamamayan at dito'y pinanganak, hindi nagbago ang ugali mo. Kakansilahin pa rin namin ang iyong pagkamamamayan. Kaya alisin ang mga espesyal na pribilehyo. Sundin lang ang hakbang na yan ngayon. Walang halal na pagkatay, walang burka, walang kirban, walang armas, wala lahat. Magsimula sa mabibigat na multa. Doon ka magsimula. Dahil ulitin ko, hindi tayo nagiging parang Nazi, okay? Hindi pa tayo todo Nazi. Magsimula sa mabibigat na multa. Pero kung di rin gumana, at sa totoo lang hindi talaga gagana, akala mo ba natatakot sila sa multa? Siguro. Sa Australia daw, noon. Hindi ko alam kung totoo. Ang 100 ay katumbas ng isang araw sa kulungan. Kapag di mo nabayaran ng multa, pupunta ang sheriff at kukunin ang iyong gamit, TV at kasangkapan. Kung may utang ka pa rin sa estado, bawat 100 ay katumbas ng isang araw sa kulungan. Kaya magsimula sa mabibigat na multa. $5,000 na multa kung ikaw ay mahuhuli na may dalang itak. Magsimula sa mabibigat na multa. Pero kung hindi pa rin gumana, ipa-deport ang mga hindi mamamayan. Marami sa mga pro-pali na ito. Sa totoo lang, hindi sila mamamayan. Nagpapalipat-lipat sila sa mga bansang kanluranin, sumisigaw ng pro-Hamas, pro-Hezbollah na slogan.
Nasa visa lang sila kaya dapat agad i-deport. Wala akong pakialam. Lumayas ka. Agad na pagpapadeport at magpatao ng mabigat na sentensya sa mga mamamayan. Pero kung ikaw ay mamamayan, magpatao ng mabigat na parusa. Pang-apat, brutal na bawasan ng benepisyo. Ang gastusin ng Britanya sa benepisyo ngayon ay mas mataas na kaysa sa kinikita nila mula sa buwis sa kita. Ibig sabihin, mas marami na ang umaasa sa ayuda kaysa sa mga nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Hindi na tama ang matematika. Hindi ito isang sustainable na formula at patuloy lang itong tataas dahil sa bawat isang nurse na inaangkat natin mula sa Bangladesh, may dala siyang 5 dependents na umaasa sa universal credit. Nangyayari rin ito dito sa Australia sa Centrelink. Paulit-ulit itong sinasabi ng gobyernong labor. Tingnan mo ang mga tao sa ospital, daycare at pasilidad para sa matatanda. Lahat sila ay mga dayuhan. Oo, mga dayuhan sila, pero dinadala nila pamilya nila dahil may karapatan daw sila. Di ko alam kailan nangyari yon. At ito ang mga taong dinadala natin dito. Ito ang mga taong dinadala natin. Ito ang mga nurse na dinadala natin. Hindi na kayang tiisin ang panlipunang gastos, kaya dapat bawasan ng malaki ang kanilang benepisyo. Bawasan ang mga benepisyo ng mga dayuhang residente at pati na rin ng mga mamamayan. Pati mga mamamayan. Pasensya na, hindi natin kaya. Kung hindi ka nag-ambag, hindi ka makakatanggap ng suporta. Kung hindi mo kayang mabuhay sa kanluran, bumalik ka na lang sa iyong bansa. Hindi tayo malulugi o mababagsak. Laging tinaasa ng buwis sa aming mga nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Ni minsan, hindi ako umasa sa Centrelink. Nagbabayad ako ng buwis. Patuloy na tataas at tataas ang buwis ko para suportahan ng sino? Masaya akong magbayad para sa mga Australianong yaya. Masaya akong magbayad para sa mga Australianong pensyonado at mga veterano. Masaya akong magbayad para sa kanila. Hindi ako masaya na magbayad para sa mga taong ito. Hindi. Hindi. Kung pipilitin mo ako, alam mo, isa akong full-time na online na manggagawa. Pwede akong pumunta sa Thailand o kahit anong bansa at magtrabaho mula doon. Kung gagamitin mong buwis at pinaghirapan kong pera para sa mga ayaw sa pamumuhay ng mga Australiano, ay akong maging bahagi niyan. At alam mo, hindi lang ako ang ganito. Halos 1 milyong Brito na humalis ng Britanya. 1 milyong Briton, mga taong nag-ambag sa lipunang Britaniko sa kasaysayan, mga taong lumika ng Industrial Revolution. Umalis ang mga taong yon. Sinong ipinapalit natin sa kanila? Mga taga-Bangladesh at China. Kaya't dapat bawasan ng malaki ang benepisyo. Sila mismo ang kusang aalis. Numero 5. Mabigat ito, papasok na tayo sa mas maigpit na kategorya. Kanselahin ang citizenship. Tatanggalin ang mga may visa na may kriminal na record. I-deport na lang sila. Pero alam mo ba ginagawa natin gayon? Alam mo ba ginagawa ng mga woke na hukom? Nahulaan ko na ito dahil matagal ko na napapansin ng two-tier justice sa Australia at Britain. Sinabi ko na mangyayari ito sa Australia at ngayon niya ay nangyayari na. Tingnan mo ang knitting rapist na ito. Isang Iraqi refugee ang nakaiwas sa kulungan matapos umamin sa sexual na paglabag laban sa 14 anyos na babae sa Toowoomba, isang napakaputing lungsod. Narinig ng korte na kinontak niyang dalagita sa Snapchat, dinala ito sa liblib na lugar at inabuso. Tumanggap siya ng 12 buwang suspended sentence. Mapapaniwalaan niyo ba ito, mga kaibigan? Tayo bilang isang kanluraning lipunan ay mula sa parusang bitay para sa mga PDF file hanggang sa 12 buwang suspended sentence na lang. Alam niyo rin ang dahilan ng 12 buwang suspendidong sentensya na yon. Dahil ang sentensya ay mas mababa sa 1 taon. Hindi otomatiko makakansila ang kanyang visa. Hindi, makakansila. Dahil kung makakatanggap ka ng sentensya sa kulungan na lampas sa 12 buwan, hindi mo na pwedeng i-renew ang iyong visa at ikaw ay ipapadeport. Kaya hindi siya ipapadeport. Ang woke na hukom ay nagbigay ng 12 buwang suspended sentence. Ganyan na ngayon. Puro woke na hukom. Walang tigil, mga pare. Wala silang tigil. Kaya nga sinasabi ko na kailangan natin ng matitinding hakbang. Dapat kanselahin ang pagkamamamayan at paalisin agad ang mga may visa na may criminal record kahit maliit ang kaso. Seryoso itong paglabag. Kahit maliit ang dahilan,
Ide-deport pa rin ang may visa. Ang pamilya ko mula Pakistan ay hindi lumampas sa bisa ng visa at walang criminal record. Hindi rin nila gagawin ang kahit ano. Parang pwede lang pumunta dito ang mga tao gamit visa at lumabag sa ating batas. Ang ating mga woke na hukom ay ayaw magbigay ng totoong sentensya dahil gusto nilang manatili rito. Kaya Pauline, kailangan natin ito. Kung maging naturalisadong mamamayan at nahatulan ng marahas na krimen, tulad ng pagpatay sa bata, babae o adulto, dapat bawiin ang kanilang pagkamamamayan. Kasama na ako doon. Kahit ako pa ang gumawa ng krimen, pumatay, kansilahin pagkakamamamayan ko, at ibalik sa Pakistan kung saan maaari akong bitayin dahil sa pamumusong o kuyugin ng mga tao, wala akong pakialam. Hindi problema ng Australia yon. Dapat maging maunawain ako. Dapat alam ko na ito na yon, Haris Sultan. Kung gagawa ka ng marahas na krimen, para mo nang milalait o binabasos ang bansang nagbigay sa'yo ng magandang buhay. Gumagawa ka ng marahas na krimen. Isinasama kong sarili ko rito. Alam mo ba bakit ko sinasabi yan? Kasi 23 taon na akong nabubuhay dito nang hindi lumalabag sa batas. Ibang mga multa sa trapiko. Kampante ako. Sa natitirang buhay ko, hindi ako papatay o magpapasalang ng kahit sino. Sa totoo lang, sino ba ang nakakaalam kung may magnakaw sa bahay ko? Maaring maakusahan ako ng pagpatay, pero sana hindi mangyari. Kahit naturalisadong mamamayan, kung gumawa ka ng marahas na krimen, dapat tanggalin ang pagiging mamamayan, i-deport at pagdusahan ng sentensya mo sa isang pasilidad ng detensyon sa labas ng Pampang. Hindi ka makakalusot ng madali. Kung pumatay ka o nagdulot ng trauma sa isang mamamayang Australiano, matagal kang makukulong sa bilangguan. Sinabi kong ibalik ang death penalty. Pero ayos na rin ako ngayon. Magtatagal ka ng 20 taon sa isang kulungang nasa isla. Marami tayong isla. Nariyan ang Christmas Island. Dati nating nilalagay doon ang illegal na migrante sakay ng bangka. Pero kaya natin gawin yon. Ibalik natin ang mga offshore detention center. Marami tayong lupa mga pare, offshore, hindi sa mainland Australia. Para lang yan sa naturalized citizen na gumagawa ng marahas na krimen. Paano naman yung hindi marahas? Kailangan nating baguhin ang kultura. Tandaan nyo mga pare. Wala na ang mga araw ng pagsisipsip sa mga banyagang kultura sa ngalan ng diversity at multiculturalism. Dahil lang nagdadala sila ng kebab at iba pang masasarap na pagkain. Hindi, masaya na akong kumain ng fish and chips habang buhay. Sa totoo lang, gusto ko rin, alam mo yon, burger at Australian Parma at chips. Alam mo, tulad ng ako, gusto ko talaga yon. Hindi ko alam kung bakit inaayawan ng ibang tao yon. Pero may mga naturalized na mamamayan na nahatulan ng mas magagaan na kasalanan tulad ng panlilinlang sa Centrelink o buwis, pananakit, at iba pang maliliit na krimen na may criminal record. Sige, hindi kriminal. Hindi mga paglabag sa pagmamaneho. Kasi kapag ganon, tanggal na ako. Sa totoo lang, ayos na ako ngayon. Pero anumang krim na magreresulta sa record mo bilang kriminal, gets? Dapat meron kang 3-strike rule. Pananakit, isang strike lang yon. Andara yung ginawa, strike 2 na yon. Dapat mag-ingat ka na pagkatapos nito. Dapat parang, grabe, Diyos ko. Alam mo yon? Sa 3 strike, pag inulit mo pa, tanggal ka na. Wala kaming pakialam kung bakla ka mula Afghanistan na itatapon mula sa bubong sa Kabul. Pasensya na, dapat inisip mo yan. Dapat inisip mo yan. Hindi namin problema. Ipa-deport. 3 strike na patakaran. Kaya 6 na hakbang ko ito ngayon. Sige. Hindi tayo pwedeng magsimula sa mga concentration camp at gulag at alam mo na, basta nalang paalisin ang mga hindi puti. Hindi tayo pwedeng magsimula dito. Sige, hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito politically viable. Pero ang sinasabi ko dito ay siguradong politically viable. Mapapansin mong malaking pagbabago sa tono ng mga taong ito. Itong mga taong ganito magsalita araw-araw na nang-aasar sa atin, nananakot sa atin, gumagawa ng ganito. Na mayroong sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala na nadihintay na maipatupad.
Nakakalimutan natin yon araw-araw. Bawat araw na wala ang sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawawalan tayo ng danggal. Magiging katulad tayo ng mga taong ito, mga mataba. Sino ang gustong magkaroon ng Sharia sa Australia? Itong mga taong nais ng Sharia sa Britanya. Lahat ng mga askal na ito, lahat ng mga ito, lahat sila, at itong mga simp. Mapapansin mo ang malaking pagbabago sa tono nila. Pakinggan mo agad ang video, lalo na ang lalaki sa Amerika. Mapapansin mo ang pagbabago ng tono nila. Bilang isang Muslim, ang sagot ko sa lahat ng ito ay, gawin mo ang pinakamasama mo. Hindi ako natatakot. Kahit masira ang katawan, di mo pa rin maaabot ang espiritu nito. Magpapatuloy ito at papalitan ka ni Allah, mahalaga man makita ko o hindi. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa gobyerno ng US. Hindi ako natatakot sa United States Army. Hindi ako natatakot sa ICE. Hindi ako natatakot sa kahit anong kontrolado nila. Oh, takutin mo sila. Ipatupad natin ang mga pulisyang ito. Kailangan nating ipatupad ang mga pulisyang ito. Dinagaranti ako sa inyo. Dinagaranti ako sa inyo. Baka hindi siya matakot dahil i-deport siya. Pwede niyang gawin ang gusto niya sa Syria o saan man siya galing. Pero ang iba rito na kasama natin, magbabago at matatakot sila. Kailangan nilang matakot. Roma, binibigyan nila tayo ng mga halimbawa ng sinaunang Imperyong Romano kung paano ito naging isang multikultural at magkakaibang lipunan. Kung may sinumang hindi Romano o kahit Romano na nagsalita ng ganito sa panahon ni Julius Caesar sa Roma, ipapako sila sa krus. Sige, hindi pa tayo magpapako sa krus. Pero sisimulan na nating ipadeport ang mga taong ito. Matatakot siya sa atin at sa Amerika. Kailangan nilang matakot sa Amerika. Sinasabi ko, ipadeport siya at bombahin ang bansa niya. Maraming tao nagsasabi, pumupunta kami sa Amerika dahil binubomba kami ng Amerika. Pumupunta kami sa mga kanluraning bansa dahil binubomba kami ng Amerika. Paano kung sabihin ko sa iyo na kayang bombahin ka ng Amerika at sabay na hindi ka papasukin sa Amerika? Dahil yan ang nangyari sa buong kasaysayan ng tao. Ang mabomba ka ng Amerika ay isang pribilehiyo. Talagang nagsikap ang Amerika. Maraming ininvest ang Amerika sa RD at agham at teknolohiya at nagtayo ng mahusay na ekonomiya para makamit ang katayuang iyon bilang pandaigdigang hegemon. Ang pandaigdigang hegemon ang nagtatakda ng mga patakaran. Galit ka sa Amerika at kanluran. Gusto mong pasabugin ang mga gusali namin? Gusto mong ibangga ang mga eroplano sa mga gusali namin o pasabugin ang tren at bus tulad ng sa London? Gusto mong patayin ang mga Hudyo namin tulad sa Bondi? Libu-libong teroristang atake? Gagawin mo lahat? Kung oo, hahabulin at bubumbahin ka namin. Huwag ka nang mag-sorry sa pagkatanggol ng Western values mo. Kaya hindi ibig sabihin na may karapatan ka agad pumunta sa Amerika dahil binumba ka ng Amerika. Hindi. Pwede ka pa rin bumbahin ng Amerika at hindi ka pa rin papasukin sa Amerika. Ganun na talagang nangyari sa kasaysayan. Noong malakas ang mga Muslim, nakarating sila sa Espanya. Sinakop nila ang Hilagang Aprika. Sinakop nila ang India. Sinakop nila ang Persya. At hulaan mo, hindi sila humingi ng tawad para doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila humingi ng tawad. Ang mga parehong tao na ito, sila mismo ang nagsasabi niyan na itong peking hula o propesya ni Muhammad na ang buong mundo ay mapapasailalim sa Islam. Kailangan nating basagin ang kanilang ilusyon. Hindi mawawala ang ilusyon na yan dahil itong mga kaliwang woke na baliw, sila ang nagbibigay daan sa kanila. Sinasabi nila, sige, pumasok kayo. Ako na ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Mababasag ang ilusyon nila nang hindi man lang tayo nagiging di makatarungan. Tingnan mo, gaya ng sabi ko, ang 6 na iminungkahing puntong ito ay hindi naman ganoon ka di makatarungan. Ipinagdatanggol lang natin ang sarili nating mga pagpapahalaga at sariling paraan ng pamumuhay. Ginagawa ninyo ang FGM. Binabato hanggang mamatay ang nangangalo niya. Itinatapon ang homosexual mula sa bubong at pinuputulan ng kamay ang mga magnanakaw. At tulad kong hindi sumasang-ayon, ayon sa Quran, Kabanata 5, Talata 33. Putulin ang kamay at paa ng mga nagpapalaganap ng kasamaan. Ako ang tinutukoy. Ang mga halaga ninyo, doon ninyo i-practice sa Afghanistan. Wala kaming pakialam. Bubumbahin lang namin kayo kung susubukan ninyong ibangga ang mga eroplano sa mga gusali namin. Kung susubukan ninyong guluhin ang lipunan namin, doon lang namin kayo bubumbahin. Pero gawin ninyo ang gusto ninyo. Umalis kayo. Hindi na rin ako interesado na tanggapin ang mga refugee nila
Dahil ayos lang naman at nakahanap sila ng butas sa batas. Sabi nila, tinatanggap niyo lang ang mga dissident namin tulad ng dating Muslim. Paano kung punuin namin ang asylum system nyo? Sino na ang tatanggapin nyo ngayon? Pasensya na, hindi na kami pwedeng tumanggap ng kahit sino ngayon. Si Shabana Mahmood, Muslim na UK Home Secretary, ay nagbukas ng legal na ruta para sa asylum seekers mula Afghanistan, Bangladesh at mga bansang Muslim. Pwede na silang pumasok ng legal at kailangan paalisin. Sa tingin ko, Matibay at makatarungan ang 6 na puntong nabanggit ko. kailangan natin magsimula kahit paano. Kung hindi sila gumana, sa tingin ko gagana naman sila sa malaking bahagi. Gagana sila. Gagana talaga sila. Pero yung mga pinakamatitigas ang ulo, tulad ng huli kong pinatugtog, hindi uubra sa kanila yon. Para sa kanila, pwede pang higpitan ng kuunti. Nandito na tayo. Hindi na tayo babalik sa kaliwa, pare. Tapos na ang panahon ng pagpaparaya. Panahon na ng kawalang pagpaparaya sa mga makaluma at medieval na ideya ay nagsisimula pa lang.